Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Law Enforcement Agency sa Davao City giinspeksyon ang mga mobiyahing bus karong Pasko. Gani mga driver gipailawom sa drug test. Giingong pagpanuli sa overpass sa Cagayan de Oro City, giimbestigahan sa kapulisan. Dugang pulis ipakatagsab sa Cogan Market alang sa seguridad sa mga mamalitay. Kapin 20 katindahan sa Alamada Public Market sa Cotabato nasunog. Usa ka OFW nang hatag og bulak sa mga mitambong sa Misa de Gallo sa St. Augustine Cathedral sa Cagayan de Oro City. Agig pagpasalamat karong Kapaskuhan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong gilaumang mudag sa mga pasaherong pauli sa nagkadiyang probinsya aron didto magpasko ug bagong tuig, gisiguro sa Law Enforcement Agency sa Davao City nga mahimong luwas ang biyahe sa mga pampasaherong bus sa syudad, pinaagi sa ilang Oplan Harabas. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, gawa sa pagsiguro nga nasa saktong kondisyon ang mga bus, kinahanglan sa masiguro sa law enforcement agencies nga naa sa saktong kondisyon ang mga bus drivers tungod sa gilaumang taas kaayo nga oras sa biyahe. Busa kaganina nagpahigayon ang PDEA inubanan sa mga law enforcement agencies og sorpresang drug test sa mga bus drivers dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal. Sa pagsulod sa matag bus sa paradahan sa Davao City Overland Transport Terminal, ginasaka dayon kini sa personahe sa LTO o Coast Guard aron pangitaon ang mga dokumento sa driver ug i-escort ang driver padulong sa drug testing area. Pinaagi sa ilang urine sample, masuta kung impluwensyado ba sa illegal nga droga ang driver. Kini ginahimo sa law enforcement agencies aron masiguro nga ana sa saktong kondisyon ang mga driver sa gilaumang taas nga oras nga biyahe. Karong padulungay ang Pasko ug bag-ong tuig. No, naka-strategy po yung ating mga law enforcement teams regularly, daily para sa terminal, roadside, and garage inspections. This also includes na rin, sir, yung sa mga mall, mga taxi base natin, no, mga POJ base natin sa mga mall. Ikot, ang number one na mo ginatanaw daw, kung antay ba nila dili hilis? Hilis, oh. So mo ginang ginatanaw na mo, then GPS, and ang mga papeles, naba siya CPC, latest ba yung ORCR, o napod GPS na nakakabit sa ilang mga unit. Ang LTFRB 11 nakabantay sab sa terminal aron masiguro nga dunay saktong ihap sa bus nga mobiyahe. Nagmuntar sila og helpdesk sa terminal. Ana sa 22 ka bus units ang nahatagan og special permit sa LTFRB base sa aplikasyon sa bus companies. Kini ang dunay rutang Davao New Bataan, Davao Tandag ug Davao Gilapawan and vice versa. But then if kulangon gyud ang buses, siguro maka-estimate na by December 23 kay mao gyud na last day of work. So nami diri ana sa Dikot, napod mi gi-prepare special permit just in case na kulangon gyud ang buses. Gilauman sa Dikot Management nga sugod sa Biyernes sa gabi hangtod na sa weekend. Mudag sa na mga pasaherong muuli sa ilang probinsya aron didto magsaulog sa Pasko. We have 700 to 800 bus trips a day, mao na ang ato ang normal, and based on experience gyud pag ani nga peak days, peak months nato, maabot ta og 1,000 to 1,500 bus trips a day. That is equivalent to 50 to 75 or 80,000 of passengers a day. Samtang ginabatayan sab sa LTO ang kolorum nga mga sakyanan, labi na ang van nga nagapamasahero. Sagad matud pa niini, nagapa-make up og pasahero gawas sa terminal. I also encourage at mga pasahero, no, pumunta po tayo sa mga terminal, no, na mga UB Express, terminal ng bus, no. Huwag po tayo sumakay sa mga bus stop, no, along the roads or highways, no. Iwasan po natin sumakay diyan para hindi po tayo magkamali ng sakay po, no, ng mga kolorum. Sara, sa karon dili pa nga nakadaghan ang mga pasahero nga nabot dinhi sa terminal apan sumala pa sa Dikot Management kalauman nga ug masahapon o liba ka sa weekend mudag sa nagayon ang mga tao nga muli sila nakadaiyang probinsya. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.
Posibleng mukusog balik isip bagyo ang low pressure area nga kanhi bagyong Kerubin. Sumala sa pag-asa, ulahing nasiplatan ang mga LPA sa gilayong 220 kilometers sidlakan sa Surigao City. Kung subli kining mahimong bagyo sulod sa 24 oras, tawagon gihapon kining bagyong Kerubin nga makaapekto sa panahon sa Mindanao. Gawas niini padayon gihapon makaapekto ang amihan ug shear line sa Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang halos tibok Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Pipila ka magbanay ang gihiklin sa nagkadayang lugar sa Davao Region gumikan sa baha nga epekto sa trough sa low pressure area. Office of Civil Defense Region 11 gidaig ang kapaspas sa mga LGU sa riyon sa milabay nga bagyo. Ani ang dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Moabot sa kapin 60 ka pamilya ang gipahikling tungod sa managlahing pagbaha sa Panabo ug Tagum City, Davao del Norte kagabi. Sa Panabo City, moabot sa 6 ka pamilya kon 20 ka individual. Gikan sa 4 ka barangay sa syudad ang gipahikling ug gidala sa evacuation center. Lakip sa mga gibaha nga lugar ang barangay New Pandan, Grido, Santo Niño ug San Vicente. Hinoon gitugutan na sab nga makabalik sa tagsa-tagsa ka mga panimalay ang mibakwit dihang mihubas ang tubig baha. Samtang sa Tagum City, gibara-bara ang moabot sa halos 60 ka pamilya gikan sa barangay Magdum ang gipahikling sab tungod sa pagbaha. Sumala pa ni Sheldon Isidro, Operations in Charge sa Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga kusog ang nasinating ulan sa syudad kagabi hinungdan sa pagsaka sa level sa tubig baha. Hinoon alas 6 kaganihang buntag nakauli na sa ilahang mga panimalay ang mga mihikling nga residente. Samtang gibutyag sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao de Oro nga maagian na ang Kilometer 61 Pandapan Tagum City, Davao del Norte. Human ang nahitabong pagdahili sa yuta kagabi. Base sa impormasyon gikan sa pag-asa, ang nasinating pag-ulan sa pipila ka bahin sa Davao Region kagabi ang epekto sa trough sa low pressure area nga mao ang kanhi bagyong Kerubin. Gidayig sa Office of the Civil Defense 11 ang kaandam sa mga LGU sa Davao Region subay sa posibleng epekto unta sa bagyong Kerubin niadtong adlaw nga Miyerkules. Sumala pa ni Ednar Dayanghirang, Regional Director sa OCD-11, nga posibleng nakakat-on ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga nahitabong epekto sa sagunsong kalamidad sa ubang bahin sa nasod. Mapasalamaton si Dayanghirang sa nakitang paspas nga lakang nga gibuhat sa LGU. John D. Esteban, 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kapin 20 ka mga tindahan sa usa ka public market sa Alamada, Cotabato ang nasunog. Nabiyaan nga nilung aga posibleng tinubdan sa sunog sumala sa kabomberuhan. Ani ang report. Baga nga kalayo ang milamoy sa pipila ka mga tindahan sa Dado Public Market sa Barangay Dado, Alamada, Cotabato mag-alas 5 sa hapon adlawng Miyerkules. Gilayon kining girespondihan sa kabomberuhan kung asa ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status. Sa tinguha nga paspas nga mapakgang ang kalayo, nagtinabangay sab ang mga residente. Gani ang uban, gipangkalkal ang mga tubo sa tubig nga anaa sa mga kalsada aron makakuha og tubig pang sabwag sa maong sunog. Nadeklarang fire out ang maong sunog human ang 3 ka oras. Matud sa BFP ug MDRRMO Alamada, miabot sa 23 ka mga tindahan sa maong public market ang nasunog. Duna kunoy mga butika, grocery ug mga namaligya og ready-to-wear items nga nalakip kasunog. Gibana-bana ang kantidad sa 2.4 million pesos ang danyo sa sunog. Sumala sa MDRRMO, dunay 4 ka mga lalaki ang samdan atol sa sunog. Usa niini, sundalo nga mitabang sa pagresponde sa maong sunog. Hinoon luwas na kini. Nag-volunteer kasi yung natin, mga trainees natin na army. Kasi malapit naman dito yung camp natin. Tumulong sila, isa doon yung na-injured. Then yung ang iba is mga nagtulong na. So may nasugatan, may napaso. Dalawa yung na-refer sa hospital na tinahi yung mga sugat nila. Sumala sa kabomberuhan, nagsugod ang sunog sa kilid sa usa ka tindahan sa kapihan sa maong public market. Nabiyaan nga nilungag ang posibleng usa sa mga tinubdan sa sunog. Gilid ng kapihan, sir, may grocery store. Tapos ang katabi yung kapihan kasi,
nakasarado siya. Walang tao, walang tinda. Hindi pa ba namin masabi ano talaga ang dahilan? Kasi sa pagkandak na ng investigation, wala mo siya nakita na walang nakita ang outlet o kuryente. Ang hinala namin is baka may nagsaing o may nagpindi ng anuman o na bantayan. Ginatagad na matud pa sa LGU ang mga apektado sa maong sunog. Nga gibana-bana ang anaa sa kapin 20 ka mga tag-iya o rent owners sa maong public market. Assess namin yung immediate needs nila. So una-una po yung relocation area. I-relocate yung affected kasi bawal mo na galawin yung incident area. Efren Mamak, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Giingong insidente sa pagpanuli sa overpass nga nakonekta sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City, giimbestigahan sa kapulisan. Saruntang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, kinihuman nga mikatag sa social media ang maong pagpanulis. Ang Cagayan de Oro City Police magpakatag sab og dugang police personnel sa matag presinto sa syudad aron masiguro ang seguridad karong Kapaskuhan. Aniya ang dugang detalye. Human mikatag sa social media ang social media post sa usa ka babae nga giingong gitulis og minor de edad sa overpass sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC patabok sa usa ka mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Naglusad og follow-up operation ang Cogon Police Station. Mismong si Police Major Sabino Labitad, ang station commander sa mong istasyon, ang milibot og nag-imbestiga sa lugar. Matod pa, wala kunoy na matikdan ang mga tawo og mamaligyaay duol sa mong overpass sa giingong insidente sa tulis. Hinoon, nakamatikod sab kuno sila nga aduna gyud mag-standby nga kabatan-unan sa lugar matag hapon o gabii. Sa tinuod lang, wala man gid sila kahibalo nga dunay insidente sa tulis. Ang ila lang naibalaan katong nakita na nila sa Facebook. So, ato sa tong gilibutan pod ang atong pads ug ato pong gipangutana kung doon na ba'y nakapangayo og tabang sa ila. So negative man po tinuon. Matod sa opisyal, wala sab kunoy miduol sa ilang buhatan aron magpablatter sa mong pagpanulis. Busa, nanawagan sila nga ugaling mahimong biktima sa mga susamang hitabo. Gilayon magsumbong sa otoridad. Wala na sab ang mong social media post sa pagkakaron. Ang gibuhat nato karon, ako sang ipalawman ang pag-imbestiga, ako nang gipalakaw ang ako mga operatiba para lang mag-monitor diha sa mong area. Karon panahon sa Kapaskuhan, kamatikdan sab ang pagdagsa sa daghang tawo sa Cogon Market, ingon man mga barangay ug patigayon sa palibot niini. Busa, doble paningkamot ang Cogon Police Station aron mamintinar ang kalinaw sa palibot. Dili ta magkumpiyansa sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, dili ta magpabaya tungod kay sayod kita musugot tag sa dili na sa atong palibot ang mga katong giingon nimo sir nga mga balibon ug kamot mga ito mo kasing-kasing. Samtang adunay dugang puwersa nga ipadala ang Cagayan de Oro City Police sa matag presinto sa syudad. Sara, sumala pa nga ang madawat nga dugang napulo ka mga police personnel sa matag presinto ang mamahimong dugang foot patrol sa tanang pampublikong lugar dinhi sa Cagayan de Oro City. Kini matod pa aron dili malutsan sa mga daotang elemento karong kasaulugan sa Kapaskuhan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Pipila ka disgrasya na ang natala sa Davao City karong bulana. Busa ang kapulisan nagpaymangno sa mga nagamaneho nga maghinay-hinay sa pagpadagan. Ani ang report ni Argil Relator. Naghigda na sa dalan kining duha ka mga lalaki dihang nalang bigit sa disgrasya sa Barangay Catalunan Grande, Davao City, Miyerkules sa gabi. Nasayran niya tulo di ay ang samdan sa hitabo nga gilangkuban sa nakabanggang motor rider og duha ka nabanggaan. Gilayon silang giatiman sa mga mirespondeng personahe sa Central 911. Sa investigasyon, mitabok ang duha ka lalaki sa dalan apan kalit lang nga nag-overtake ang motor rider sa nakahunong nga sakyanan busa na banggaan niini ang duha ka lalaki.
Hinoon, nagkasatal ramatod pa ang duha ka partido. Sa Marilog, Davao City, naipit na ang 36 anyos nga driver ug babaeng sakay niining multicab dihang nabanggaan og double cab sa sitio Lanitong Barangay Malamba, Miyerkules sa hapon. Sa kakusog sa impact, perting gubaa sa atubangang bahin sa maong multicab. Sa investigasyon, parehong gilatas sa duha ka mga sakyanan ang Davao-Bukidnon Highway sa managlahing direksyon. Nag-swerve matud pa ang ligid sa likod nga bahin sa double cab tungod sa kadanlog sa dalan. Resulta, nawad-an og kontrol ang driver ug mikawat na kini sa pikas lane. Dinhi na niini nabanggaan ang kasugat nga multicab. Gilayong gidala sa ospital ang duha ka samdan sa hitabo. Sumala sa Davao City Police Office, sa Gunso na ang natalang disgrasya sa mga sakyanan karong Disyembre. Ning bag-ulang, dunay duha ka mga motorrider ang namatay sa naglahing disgrasya sa Coastal Road. Busa, pahimangno sa otoridad nga hinay-hinay sa pagpadagan ug tumanon ang speed limit. Kung hinay ang pagpadagan sa sa mga vehicles, no, ato ang speed limit ato ang i-observe, dili yung ana ang impact, dili yung ana ang injury nga matamo sa mga individuals nga ma-involve sa aksidente diha sa mga kadalanan. Pahimangno sab nga kon ugaling nakainom sa gitambungang party, Matulog sa tao sa mag-drive or magdala og isa nga mag-drive sir sa sakyanan nga dili mag-inom para safe gyud ta nga makauli sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya gikan sa mga parties. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Sa nagpadayong automated counting machines nationwide roadshow sa Comelec, mga bagong botante sa Makilala, Cotabato ang misulay. Mga first-time voters sa Makilala National High School sa Makilala, Cotabato ang mi-partisipar sa ACM nationwide roadshow sa Comelec niadtong Disyembre 18. Pursigido nga gisulayan sa mga estudyante ang ACM agig preparasyon sa umaabot nga May 2025 midterm elections. Kini ang unang higayon nga makasalmo sila sa pagboto o sa paggamit sa bagong ACM sa Comelec nga gamiton sa eleksyon. Human ang malampusong parada subay sa Pasko Fiesta 2024, gipangandaman na sa organizer ang ipahigayon nga Pasko Fiesta year-end party sa Davao City Coastal Road Esplanade Parking Area. Inay sa December 31 sama sa mga miaging tuig agig sugat sa bagong tuig, karon tuiga ipahigayon karong December 30 ang Pasko Fiesta year-end party sa Davao City. Inay sa naandang Rojos Avenue sa unang higayon, ipahigayon kini sa DS Davao City Coastal Road Esplanade Parking Area. Muhatag og kalingawan ang Davao City stand-up comedians ug drag queens. Mas mupabibusab sa aktibidad ang mga iladong banda ug dunasay fire dancers. Magsugod ang programa sa alas 5 sa hapon nga pangunahan sa mga iladong DJ. Ug syempre, dili sab mawala ang parapol diin mamahimong makauli ang dunay bit-bit nga Christmas packages ang makigsaulog sa year-end party. So this is for free. It's happening December 30 sa Coastal Road Parking Space. No road closures. Nahumana ang 3-day CHED All-Star Basketball Friendship Games. Sa closing ceremony nga gipahigayon sa Quezon City, nagkaatbang sa final sa torneo ang National Athletic Association of Schools, Colleges and Universities o NAASCU ug ang State Colleges and Universities Athletic Association o SCUAA. Daog ang NAASCU sa score nga 80-69. Samtang daog ang Local Colleges and Universities Athletic Association o LCUAA kontra sa Private Schools Athletic Association o PRISAA alang sa battle for third. Sumala sa CHED na mugna ang maong padula aron ipakita sa mga player gikan sa managlahing universidad ug kolehiyo ang ilang kahanas sa basketball. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Alang sa mga empleyado sa Caraga Region, dunay dugang sa inyong inadlaw nga suhulan sa sunod tuig. Kini human aprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos nga usbaw sa daily minimum wage sa mga nagatrabaho sa pribadong sektor. Gikan sa 385 pesos, mutaas kini sa 415 pesos sa January 2, 2025 alang sa unang tranche. Samtang sa May 1 ang ikaduhang tranche ug mahimong 435 pesos ang inadlaw nga suhulan.
Gilauman sa dole nga makatabang kini sa kapin 66,000 minimum wage earners sa reyon. Samtang muusbaw sab ang monthly minimum wage alang sa mga domestic worker o mga kasambahay nga ana-ana sa 6,000 pesos sugod January 2. Commander sa 4th Infantry Division sa Philippine Army sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City gipasidunggan ang mga samdan nga sundalo sa mga operasyon. Nagpahigayon sab kini og gift-giving activity. Mismong si 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II ang mitunol og pasidungog sa mga samdang sundalo og gift-giving sa Camp Evangelista Hospital sa Barangay Patay, Cagayan de Oro City. Duha ka sundalo ug usa ka kafgo ang nakadawat og Wounded Personnel Medal alang sa ilang kabayanihan sa pagserbisyo sa taga Northern Mindanao ug Caraga Region. Samtang laing 19 ka sundalo ang nagpaayo sa ospital human nasamdan sa ilang pagserbisyo ang gihatagan og financial assistance o gift packs gikan sa 4th ID. Sumala ni Cuerpo nga pag-ila kini sa dedikasyon sa mga sundalo sa pagpatunay sa kahapsay ug kalinaw sa Northern Mindanao. Usa ka OFW ang naghatod og good vibes sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa Cagayan de Oro City. Human kini nag-alas Santa Claus ug nanghatag og bulak sa mga nanimba sa St. Augustine Cathedral. Gawas niini nagatabang sabdi siya sa mga stroke patient nga dili makabayad alang sa physical therapy. Ato siyang ila-ilahon sa Christmas Special Report ni James Pauloya. You better watch out. You better not cry. Better not pout because Santa Claus has come to town. Good vibes ang dala niining usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City. Human, siya nagsuot og Santa Claus outfit atol sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Gawas ni ana nang hatag pa kini og bulak sa mga nanay, mama o mga babaeng nanimba sa St. Augustine Cathedral. Ang maong lalaki, mao si Visayo Jojo Balinado, residente sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City, nga usa ka OFW nga nakabase na sa nasod Germany. Sumala ni Jojo nga matag Disyembre gyud kuno siya mo pauli sa Pilipinas aron sa pagsaulog sa adlaw sa Pasko ug paghatag og ginagmay nga butang nga makapalipay sa iyang isig katawo. Naatol sab kuno kini sa iyang adlaw na tawhan. Gifts, love, affection, and whatsoever what makes the people happy. So my idea is I will wear Santa Claus to honor my mother. I give every woman, lolas, a flower, and it was a very nice feeling. But wait, there's more. Tungod dili lang bulak ang iyang ginahatag, lakip na sab, libreng physical therapy alang sa mga stroke patients. Si Jojo, usa ka state certified physical therapist sa Germany, ug ang iyang kahibalo sa pagtherapy iyang gipaambit sa mga kabus nga na stroke ug dili maka-afford nga magbayad alang sa private PT sessions. Pinaagi sa iyang kaugalingon nga foundation nga iyang gitawag og Visayo Jojo Balinado Kawanggawa. Pipila ka mga stroke patient na kuno ang iyang natabangan nga makarecover sa maong sakit. Nahimo nga inspirasyon ni Jojo ang kahimtang sa iyang inahan na nagsakit sab kaniadto. 2005 when my mother died, and I wasn't able to help her. So right before she died, I asked myself I will make a payback time. Every time I am here, I would like to pay back to the people through my knowledge and physical therapies. Because I'm just only thinking I'm only the instrument of God. And because I'm instrument of God, I share it to everybody. Gani karong umaabot nga January 4, 2025, aduna kunoy laing libreng physical therapy nga ihanyag ang ilang foundation alang sa mga stroke patients. Alang sa mga gustong musalmot, magbili ng kunog mensahe sa ilang social media page nga VJB Kawanggawa. Paagi kuno kini ni Jojo nga makapasalamat sa Ginoo ug makatabang sa mga adunay sakit karong Pasko. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Human ang matag-adlaw nga Misa de Gallo sa San Pedro Cathedral sa Davao City, gidagsa sa mga deboto ang snack bazaar o pamainit sa Pasko. Ang putumaya mapalit sa tag 10 pesos ug parisan sa sikwate nga 40 pesos.
Anasabang puto bumbong nga 30 pesos ang regular ug 100 pesos ang special. Ang pamainit sa Pasko gisugdan ni atong Disyembre 16 sa pagsugod sa Misa de Gallo ug mahuman sa Disyembre 24. Gikan alas 12 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa buntag. Mga kapuso, unom kaadlaw na lang, Pasko na. Mo kato mo ling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.